Paano mabuhay after narcissistic relationship? So kung kayo ay nasa point ng buhay ninyo na ganito yung na-experience ninyo na mag-isa na kayo sa buhay dahil nakipaghiwalay na kayo dun sa toxic ninyong wife, toxic ninyong husband, toxic ninyong live-in partner, or toxic ninyong jowa. So ang aking maia-advise sa inyo ay you need to focus on advantages. Alam ninyo, ang pagpo-focus doon sa yung brighter side o yung liwanag after nyong maghiwalay ay malaki ang naitutulong sa inyong mental health. Lalong-lalo na kung pakiramdam mo ay nahugutan ka ng tinik o pakiramdam mo nabunutan ka ng tinik. Or yung pakiramdam na mayroon kang freedom, mag-focus ka doon. Huwag kang madala noong iyong emotions na mag-isa ka, nakakatakot mabuhay. Usually kasi talagang bobombahin ka ng brain mo, bobombahin ka ng iyong mind ng ganong pakiramdam. Kasi may withdrawal na tinatawag eh. And at the same time, trauma bonded ka. When I say trauma bonded, meron kang trauma na dahil doon sa iyong narcissistic ex at meron kang bond kasi nasanay ka, nasanay yung utak mo o na-train yung utak mo na ikaw ay parusahan tapos bibigyan ka ng reward. Parurusahan ka tapos magsasorry sa'yo, parurusahan ka tapos magsasorry sa'yo, aabusuhin ka, tapos ikaw ay reregaluhan, aabusuhin ka, reregaluhan. Ikaw ay sasaktan, tapos susuyuin, sasaktan, susuyuin. Papangakuan ka, tapos uulitin, papangakuan ka, uulitin. So, yun yung bond na tinutukoy ko. And there is trauma there, trauma bond, no? So, kaya yun yung pakiramdam ninyo. Hindi yun dahil mahal ninyo ang asawa ninyo. Hindi dahil mahal nyo yung jowa nyo. It's trauma bond. Ngayon, nandun na tayo, no? Nandun na tayo sa feeling ninyo na ganun talaga yung nararamdaman nyo. May withdrawal, may trauma bond, feeling mo mamamatay ka, pagka wala siya, hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. So, mag-focus ka dun sa advantage. Isipin mo na, ngayong malaya na ako, magagawa ko na yung para sa sarili ko. Hindi na ako yung pigil, hindi na ako yung sakal, hindi na ako yung parang merong kulungan. So, malaya ako. And at the same time, nararamdaman mo yung katahimikan. Yung hindi ka na walking on eggshell. 'Di ba? So, doon ka mag-focus. At saka mag-focus ka din doon sa point point ng buhay mo na ikaw ay nakakaisip ng iyong mga hobbies, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati, 'di ba? Yung getting in touch with your families, no? Yung pamilya mismo, no? Yung nanay, tatay mo, mga kapatid mo, o yung families ng iyong mga kapatid, pamangkin, 'di ba? Ang luag eh, ang sarap sa pakiramdam nun eh. Doon kayo mag-focus. Uulitin ko, no? Mag-focus kayo doon sa advantages. Nandoon na tayo sa point na unawaan ko kayo na masakit, no? Walang tatay yung anak mo, wala nang nanay yung anak mo. What I'm trying to tell you guys, yung wala nang buong pamilya, no? Wala na yung sinasabi nating yung hindi broken family, no? Wala na yung ganon. So, we can say na broken family na kayo. But the thing is, kahit na ganon, mas matimbang pa rin yung ikaw ay maraming advantages kesa disadvantages. Okay? So, again, ulitin ko, magandang umaga po. Focus on advantages. Bye for now.